Guys, 32 days na lang. Mag-May 15, 2026 na. Yan lang naman yung petsa na itinakda ng mga time setters na babalik si Jesus Christ the second time dito sa sanlibutan. Pero naalala nyo nung pinost ko dati, yung pinakita ko yung YouTube channel ng mga time setters, wala na tayong nakita na mga video post nila na regarding sa May 15, 2026 at sinabi ko na baka nag-realign sila sa kanilang doctrine at hindi nga tayo nagkamali. Nung tinignan ko yung isa sa latest post nila, tignan nyo ha. Kanina, may mga comments pa to. Ayan, tingnan nyo. May comments pa to kanina. Pero ngayon, tingnan nyo, 0 comments na. Buti na lang, may na-save tayo na screenshot. Kasi, gusto ko ipakita sa inyo na ang laman ng mga comments na yan is merong nagtanong. Kasi may nakapansin din na nawala na yung mga May 15, 2026 na mga post nila. Tapos nagtanong siya, pakita ko sa inyo yung screenshot ng ng comment. Buti na lang talaga nag-screenshot kasi tingnan ninyo, na-delete na. Na-delete na yung mga comments, dinilit na nila. Tingnan ninyo ha, ipakita ko sa inyo yung screenshot. Ito. Yan. Tingnan ninyo. So ito yung nagtanong. Just an honest question. Why did you delete all your videos regarding May 15, 2026? Thank you. Sabi pa ng isa, I have noticed this too. I wonder if they have realized that May 15, 2026 is not true. I hope we can get an explanation soon. So siguro mga mga listeners, active na mga followers, subscribers ng program nila sa YouTube. Tas nagtaka sila bakit nawala yung May 15, 2026 na mga posts. Ito yung reply ni Brian. Hello, thank you so much for asking. Please email us at blcsoria@gmail.com. So nagbigay siya ng email niya para doon nila ibigay yung sagot sa kanilang katanungan. So baka kayo nagtaka rin, pwede rin kayong mag-email dyan sa dito sa sa Gmail na yan. Kasi ako hindi na ako nag-email dyan kasi alam ko naman hindi rin nila ako sasagutin. Kasi baliwala na ako sa kanila eh. Para sa kanila, rebelde na ako sa kanila. So, never mind na ako sa kanila. Kaya kayo, kung gusto nyong magtanong, pwede kayong mag-send ng message dito. Tapos, luckily, ito si Truth Seeker. Ito. Si Truth 2026 Teller. Sabi pa niya, nag-comment siya, all your videos were public. You should answer us publicly. Why would you hide the reason and ask us to email you? May tama naman, di ba? May punto naman din ito. Si Truth 2026 Teller. Bakit nga ba i-Gmail pa yung mga reasons? Public naman yung pagmensahe nila. Halos buong mundo. Diba? Yung platform ng YouTube, worldwide yan eh. Bakit private yung mga explanation? So may tama din siya, no? Tapos sabi pa niya, you have an accountability to all of us. Tama din. Meron talaga silang pananagutan sa atin lahat. Bakit? Who are diligent in listening to your preachings? I think you should post your explanation that read more. So, hindi nagkasya yung kanyang message. Siguro mataas to. Pero, maiintindihan natin na gusto niya, yung sagot is through video, publicly. Huwag private. Diba? Kasi yung pagmensahe nila, public yan eh. So, ito yung laman ng comment doon sa video na dinilit. Dinilit yung comment. And luckily, ito si Truth
2026 teller, nag-email talaga siya. Nag-email siya and then yung sagot naman ni Brian, sinend niya doon sa email. Tingnan natin kung ano yung sagot ni Brian. Explanation niya. Actually, pinost din niya yung email na answer or explanation ni Brian sa kanya. Pinost din niya dito sa comment section ng dito. Kaya nga siguro dinilit nila kasi nga na-public yung explanation. Oh. So, nakuha natin yung screenshot nung pag-post ng comment. Tingnan natin Pakita ko sa inyo. Ito yon. So ito, mahaba to Bali tatlong screenshots. Oh. So sabi dito, nilagyan niya from the speaker. So galing sa kanya, galing to sa Gmail ni Brian. Ito yung sagot niya. Bakit daw nawala na yung May 15, 2026 na post dito sa kanilang program sa YouTube, Prepare to Meet Thy God? Ito yung sagot niya. Such a short and simple explanation cannot exist, my brother. Okay. Nakita pa? Mabasa? Okay, again. Such a short and simple explanation cannot exist. So, ibig sabihin, mahaba talaga dapat yung explanation. Oh. My brother, God has given us overwhelming evidence that May 15, 2026 it just cannot stand upon the test of thus saith the Lord. Ano ibig sabihin yan? Pinakita daw ng Panginoon sa kanila yung napakaraming ebidensya na yung doktrina nilang May 15, 2026 na second coming ni Jesus Christ, hindi raw yan makakapasa sa thus saith the Lord. Ibig sabihin, hindi yan salita ng Diyos. Yung May 15, 2026 na yan. Inadmit nila. There have been errors in interpretation and in studying the words of God. Tingnan ninyo. Plain admittance. Galing sa speaker ng May 15, 2026. Meron daw error yung interpretation. At saka sa pag-study nila sa salita ng Panginoon, may error. Ito yung ilang taon ko na paulit-ulit na sinasabi sa Facebook, dito sa YouTube. May error talaga. Ngayon pa nila na realize. Pero at least na realize nila, no? Sabi pa dito, that to my own knowledge and by His grace, I've been led out from teaching this very doctrine. So siya kasi yung naatasan na magturo sa doktrina na ito. Itong time setting na ito na May 15, 2026, second coming. There is a lengthy explanation of all of this and an apology that is to follow. So ibig sabihin, hihingi talaga sila ng sorry. No, be it siguro magre-record sila video, dapat lang talaga na ganyan yung gagawin nila. Meron talagang public apology through video, tas ipopost nila doon sa lahat ng mga social media platforms na ginamit nila. By the grace of God, I have been made to see the wrong of this doctrine. And so I had to recant and remove all these videos that might be the source of false hopes for the viewers. Klaro. Ni-recant, ni-remove yung lahat ng mga videos doon. Kaya nga, di ba, nakita nyo, wala na talagang May 15, 2026 doon sa kanyang mga post sa kanilang YouTube channel. Kasi nga, nakita niya yung wrong, yung error sa doktrina na iyon. Sabi pa dito, makapagbigay daw, baka daw ito ang dahilan na makapagbigay ng maling hope sa mga makikinig or sa mga mag-view.
I likewise have informed the ministry behind this program of the errors of this doctrine. So, ibig sabihin, itong program nila, Prepare to Meet Thy God, merong nagko-control nito na ministry. Hindi ito personal ni Brian. Si Brian lang yung tagapagsalita. Kung ano yung inuutos nila, kung ano yung sinasabi nila, sa ministry, yun yung sinasabi ni Brian. Kasi nga, siya yung naatasan na magsalita dyan eh. So, merong nasa likod nito. Nitong program na ito. Sinabi niya, ministry. Sinabihan daw niya, in-inform niya yung ministry na nasa likod ng programa na ito sa mga errors at saka doktrina na mali-mali. At sabi dito, and we are preparing to face the rectification that the Lord is to show to us. So mabuti naman, no? At handa nilang tanggapin, no? Kung ano yung ipapakita ng Panginoon sa kanila, no? Handa nilang tanggapin. Sabi pa dito, admittedly, this is not a doctrine that we ourselves have studied from the very beginning of it, but has more like a doctrine passed along, and I was one assigned to preach this in, may karugtong, sa makarugtong nun? In English, ito, in English. So, dito na ako magbasa. Admittedly, inamin niya na ano daw, itong doktrina na ito, that we ourselves, this is not a doctrine that we ourselves have studied. Hindi raw sila yung una na nag-study sa doctrine na to. Yes, totoo po yan. Kasi that time, magkasama pa kami niyan sa isang church. And isang tao ang nag-introduce ng time setting na ito. Yung taga Cagayan de Oro, siya yung nag-introduce dito. And then, nung umalis yung tao na yon kasi nagkasala, may ginawang kasalanan na napakabigat, umalis siya sa church, ang nagpatuloy yung mga ministro doon namin. Mga ministro namin na natira, sila ang nagpatuloy. Akala ko nga tatanggalin na yung doktrina na ginawa ng tao na yon eh. Ang nangyari pala, pinagpatuloy pala nila. So ito yung gusto niyang i-explain dito, na itong doktrina to na time setting is hindi raw sila yung unang nag-study from the very beginning, but was more like a doctrine passed along. So para bang sinabi niya na pinasa lang yan sa amin. Wow. Pinasa. Hindi naman yan mapapasa kung hindi nyo tatanggapin eh. Ang problema, tinanggap. Tapos pinagtibay pa. Gamit pa ng mga teksto sa Biblia para kunyari mapatunayan sa Bible. Kunyari matibay na doctrine. Anong nangyari ngayon? Di ba? Ano pa sabi dito? And I was one assigned to preach this in English. Siya yung medyo magaling mag-English eh. According to what they have instructed. So kung ano lang yung inutos nila. It is to my guilt that I have preached such a message. Kita ninyo? Nagpe-preach siya pero meron para siyang guilt. Ibig sabihin hindi siya fully nakakaintindi or nakaunawa or tumanggap dun sa mensahe na kanyang pinipreach. Napakahirap niyan, guys. Napakahirap niyan. Kaya siguro sumabog na yung kanyang konsensya at sinabihan na niya yung ministry behind this program regarding sa mga errors. No? Pero ito, sabi niya, guilt. Grabe talaga yung kanyang konsensya, yung guilt niya. Na siya mismo yung nagpe-preach sa mensahe na ito. But a much more beautiful message than this is to follow. Ayun. So meron pa daw maraming magagandang mensahe na susunod pa dito. So ito yung masasabi ko sa iyo, Brian. Walang kwenta yung mga beautiful messages mo na susunod dito. Kasi nga, kumbaga ba, yung image mo is talagang
negative na para sa mga tao. Not unless hihingi ka ng tawad sa Panginoon, pagsisihan mo yung ginawa mo. And then, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Baka sakali patawarin ka pa niya kasi napakabigat ng kasalanan na to na ginawa ninyo. So ano pa sabi dito niya? And will deeply strengthen the people of God who are to await His coming in this world. God has a promise in the book of Revelation that there would be no appointed times and set times for the coming of Jesus Christ. For there is a prophecy to this that we need to fully understand. Saka pa, na meron daw book sa Revelation, merong promise ang Panginoon doon sa book sa Revelation na wala ng time appointed, yung bang definite time, yun bang set time, kailan babalik si Jesus Christ. Ito yung Revelation chapter 10 eh. Ito yung Revelation chapter 10 na noon pa namin sinasabi sa kanila. Noon pa namin binibigay dito sa social media yung tunay na kahulugan nito. Pero hindi nila pinapansin. So ngayon pa. Sabi dito, God's blessing be upon you, my brother, and should you have anything else to say or wish to talk to me through a call, I would gladly make time for it to cater you. So ayun, nag-invite pa siya. Baka meron ka pang gusto, brother, na itanong, huwag kang mahiya. Sabihin mo, tawagan mo ako at iki-cater kita. So ayan, ito pa isa. Ito, kasama lang pala to. Ito yung sabi niya dito. I know that you sense it urgent to present a public explanation for it, but rest assured that there will come a video for the explanation of the recent actions that the program has taken. So, ayan yung aantabayanan natin. Hihintayin natin ano yung mga video na i-release nila with regards sa itong mga actions na recent actions na ginawa ng program na ito or yung itong ministry na ito, yung ministry behind this program. So ito yung hihintayin natin, no, kung ano ba tong mga video na ilalabas nila. So ngayon makikita natin doon sa sinabi niya, parang grabe, no, ayaw talagang, parang sa simula tinanggap na may mali, meron silang errors interpretation. Okay na yun. Parang ano na yun admittance na yun na may mali sila. Pero sa kalagitnaan parang biglang may turning point. Bakit? Hindi raw sila yung nag-study, no? Yun daw yung isa daw na tao, no? Yung taga Cagayan de Oro. Yung pinasa nila doon no, hindi na lang talaga inako talaga lahat. Hindi naman talaga mangyayari yan kung hindi nila tinanggap. Ano lang yan, 2020 nilabas, tapos 2022 umalis yung tao na yun. 2 years pa lang. Pero tinanggap nila, tapos pinagpatuloy, pinagtibay. Ay, anong nangyari ngayon? Nilulok nila lahat yung mga kahambugan nila. Sabi pa nila dati. Bakit walang liwanag yung ibang relihiyon tungkol sa second coming? Bakit hindi nila naiintindihan yung May 15, 2026? Kasi daw, sila lang daw ang may liwanag. Gamit-gamit pa yung Daniel, yung verse sa Daniel, na yung mga wise yung makakaintindi. Ibig sabihin sila yung wise. So grabe ka boastful na klase ng mga tao. Pero anong nangyari ngayon? Sabi pa ni Aljon dati, hindi maaantala ang pagbalik ni Jesus Christ. May 15, 2026 talaga mangyayari yan. Hindi madidelay. Anong nangyari ngayon? Hindi pa nga umabot ng May 15, 2026, 32 days pa lang. Wala na.
So at least yun lang din yung good side is na ano nila, namulat nila yung kanilang mga mata sa mga error nila. No, hindi pa naman huli ang lahat, no. So ito lang isang hint bakit nangyari ito sa isang iglesia na mapupunta sila sa mali na mga interpretation, especially sa mga prophecy, is because of the errors long established in the church. May mga error na yan dati pa. Maraming error, maraming doktrina na hindi tama ang sinunod, pinagtibay. Kaya nangyayari talaga na mayroong error sa interpretation sa prophecy. Yan. So, hanggang dito na lang. Parang medyo mahaba na yung sinasabi ko. At least, update sa mga time setters na nirecant nila yung May 15, 2026. And I hope so na magtuloy-tuloy. Kasi medyo kinabahan ako. Bakit biglang may pag-erase doon sa mga comments? Balikan nga natin yung comments. Baka andito na. Wala pa rin. Refresh natin ha. Baka andito na yung mga comments. The more that we understand of the depth of the sacrifice of Christ, the more we get to see our sinfulness, our need of Him, and the forgiveness that He offers to us. In this Godhead series, one goal of it is to inform the people of the truth of the divinity and the fullness of the Godhead. But beyond what is informational, my brethren, there is the true motive of awakening within us that awareness of sin, that greater and deeper knowledge of what is right and what is wrong, and lead us to confess and repent. Jesus looked upon this world and its fallen state with infinite pity. He took humanity upon Himself. So, hanggang dito na lang yung aking pag-update sa mga time setters, and hopefully, God willing, na tuloy-tuloy na to, especially sa mga pamilya namin. Kasi marami-rami kami na umalis doon, and then yung mga family namin na iwan doon. Sana ma-reconcile na yung mga relationships ng mga pamilya na nagiba, no? So again, nakakagalit minsan. Bakit? Kasi dati nung hindi pa nila ni-recant, grabe, yung utos nila talaga na ibenta nyo na lahat ng mga property ninyo. Ari-arian, ibenta na kasi hindi natin magagamit pa kasi babalik na ang Panginoon. Tapos ngayon, mandaming nagbenta, ang dami nang umalis sa trabaho, tapos ngayon hindi pala matutuloy. Ouch, no. So yan yung buti na lang dito sa amin, pinigilan ko talaga itong kapatid ko dito tsaka yung mama ko na ibenta yung area namin. Kasi dati talagang nag-attempt sila na ibenta to, pero hindi ko talaga pinayagan. And one day, sana mag-thank you din sila sa amin, no? Kasi at least meron pa silang lupain dyan, no? Hindi pa na benta. So ito yung konting update sa mga time setters. So kung meron silang bagong video, update ko rin kayo. Alright, thanks for watching. God bless and see you on the next video.